Muli, isang magandang araw sa inyong lahat. Nais ko pong magbahagi ng konting kaalaman tungkol po sa mga halamang nakapagbibigay lunas sa ating mga simpleng karamdaman. Ito po ay base sa karanasan, base sa mga nakita ko at mga uminom po nito. Una sa lahat, lalo na sa panahon ngayon, panahon ng tag-ulan, ay uso po ang dingge. Nais ko pong magbahagi sa inyo ng konting kaalaman. Kilala niyo po ba ito? Ang halamang ito. Yan po. Yan. Kilala niyo po ba yan? Yan po ay tinatawag nating tawa-tawa. So, mabisa po ito pagka kayo po o ang inyong anak ay nagkaroon ng dingge. Napakabisa po ng tawa-tawa. Ang halamang lunas po sa nagkaroon ng dingge. By the way, ito po ay ilalaga nyo. So mga siguro ilang piraso lang, ilang puno lang, bubunutin nyo, lilinisan nyo lang maigi, and then ilalaga at yun ang pinakatubig na inumin. Mabisa po ito. Maganda ang result. Napakabilis po ng pagtaas ng platelet pagka kayo po ay nagtitake ng tawa-tawa. And hindi lang po yan. Pagka kayo po hindi makatulog ng maayos, hirap kayong matulog, maaaring mababa ang inyong hemoglobin, kayo ay mayroong tinatawag na anemic kayo. So, napakabisa rin po itong inyong papasarap po ang inyong tulog pagka kayo po ay naglaga at uminom ng halamang lunas na to, ang tawa-tawa. So, yan lang po ang alam ko. Alam kong maaaring marami pa po ang pwedeng malunasan sa mga karamdaman. Pero ang aking alam lamang po, ang nais kong ibahagi, yan po ay mabisa sa mayroong dingge at mabisa rin po pagka kayo may anemia. Kaya ilalaga lang po yan, inyong iinumin na ang tubig. Pangalawa, nais ko rin pong ibahagi ito. Alam niyo po ba ito? Kilala niyo po ba ito? Makikita niyo po, meron siyang bunga na maliliit. So yan ang palatandaan na pag hinanap nyo ito, ang tawag po dito ay sampalukan. Parang sampalok siya, di ba? Parang daw ng sampalok. So, dalawang klase po ito. Parang ito yung panay green lang siya. Yung isa naman medyo may pink. Pero the same din po yan, sampalukan. Yung nga lang, ito pong medyo green, medyo mapait po siya. Yung pink, yung konti dito, ay konti lang pait. Pero syempre, pagka ito po inilaga nyo, ininom nyo, para hindi nyo masyadong malasan yung pait, para kayong uminom ng tea o nagko-coffee, mainit na inumin, para hindi nyo malasan ang pait. Pero ito po, ang tulong naman po nito, pagka kayo po ay mayroong mga bukol-bukol sa katawan, katulad ng cyst, may bukol sa ovary. So yan po, ang mga bukol-bukol sa katawan, hindi yung ibang bukol. Yung bukol na nakakasira ng ating kalusugan. So yun po ay makakalunas din po. Marami na rin po nagpatotoo na sila uminom nitong sampalukan at sila nagtulungan. Nawala ang katulad ng kidney stone, yan. Nawala po sa kanila dahil sa kanilang patuloy na pag-inom nitong sampalukan. Pangatlo, ito naman po, kilala niyo po ba ito? So yan. Kilala niyo po ba yan? Yan. Sinama ko na, nagbunot na ako na merong bulaklak para makilala nyo. So, kasi pag walang bulaklak, maaaring hindi siya makilala. So yan, ang tawag po ay paragis. So, ito naman po, marami rin po siyang nalulunasang karamdaman sa katawan. Pagka kayo po ay parang tinatrangkaso, nakaramdam kayo parang tinatrangkaso, masakit ang katawan. So ito po ay nakakatulong sapagkat nakapag-detox po itong paragis. Kaya ang pag-inom naman po ng mga halamang lunas ang ayon sa aking nakilalang herbalist doctor, pagka kayo po uminom ng mga herbal, ay wag daw iinom ng tuloy-tuloy everyday ng mga halamang lunas. Kailangan kung kayo po uminom ng paragis sa araw na to, buong araw paragis ang inyong inumin. Halimbawa naman kayo uminom ng sampalukan, buong araw din, kinabukasan, buong araw inyong iinumin. So marami po kasing tulong nito. Pero siyempre pag meron kayong dinggi na ininom nyo po yung itong tawa-tawa, pwede naman po itong tuloy-tuloy hanggang malunasan ang inyong karamdaman ng dinggi o hindi kayo makatulog, mababa ang inyong
platelet, ang yung hemoglobin. So, kailan po rin ang tuloy-tuloy niyan. Pang-apat naman po ay ito. Kilala niyo po ba ito? Ito ang tawag ay pakpaklawin. So, ang pakpaklawin, ito naman po nakakatulong din sa pag kayo may mga gallstone, sa mga kidney stone, nakakatulong din po ito ang pakpaklawin. Mabisa rin po ito. Kaya pag kayo po may mga ganong karamdaman, merong gallstone, kidney stone, kung maglaga lang po kayo ng pakpaklawin. Bahala na kayo kung isang dahon na malaki o itong medium size. Pag medium size, siguro mga 3 piraso. So kung malaki, mahaba, yan po ay maaaring isang dahon lang sa mga 1 litrong tubig. So yan ang inyong iti-take at makakatulong po yan. May mga nagpatotoo na rin po, nakilala ko na nag-take nito at sila ay nagpapasalamat na nagkaroon sila ng kalunasan. So, ang susunod naman po, ang pang-5 ay ito pong, yan, kilala nyo yan. Amoy nyo, amoy. Amoy, lemongrass or tanglad. So, yun naman po, pag meron po kayong high blood, mataas ang blood pressure nyo, so ito po ay ilalaga lang at iinumin din. At syempre, pag meron kayong problema na sa pag-iina, nakakatulong din po ito at masarap sa pakiramdam. And also, alam niyo po ba, pagka kayo po ay maliligo at inuubo po kayo, may ubo. Ito po, napakaganda rin na gamitin, ilaga at pagkatapos yung pinaglagaan, ihalo nyo dun sa ililigo nyo. So, napakasarap sa pakiramdam pag kayo po ay naligo na mayroong tanglad. So, bukod sa inom po kayo, at ganun din pag mayroong kayong ubo, maganda rin po itong tanglad, malaking tulong sa ating katawan. At ang panghuli na meron dito sa aming paligid, na alam kong nakakatulong ay ito. Kilala niyo po ba ito? Yan po ay dahon ng guyabano. So, ang dahon ng guyabano, ayon sa mga narinig ko na, ito po ay nakakatulong naman bilang anti-cancer. So, marami pa po ang kanyang natutulungan, kaya ang mga ito ay napaka ganda sa katawan. Hindi na natin kailangang uminom ng mga synthetic na mga gamot para lamang mawala ang gallstone, kidney stone, platelet tumaas, pag mayroong dengue. Nirekomendaan po ng mga doktor yung pag mayroong dengue, nirekomenda po nila ang tawa-tawa sapagkat proven and tested na po nila na sangayon sa mga uminom po nito, proven and tested niyan. Kaya pag mayroong may dengue, nirecommend na po sa mga health center na painumin ng tawa-tawa, ng dahon ng o itong buo, hindi lang dahon kasama ang ugat sa ilalaga. So lahat ng yan ay nakakatulong bilang herbal na makakatulong sa ating katawan, ang pagkakaroon ng pagkalunas sa ating mga karamdaman. So marami pa pong mga herbal na nakakatulong sa ating mga karamdaman. Ang kailangan lang po natin ay makinig sa mga nakakatanda na sila ay ito'y proven and tested na nila, hindi lang sa mga nakakatanda kundi sa mga nakatry na uminom nito. At gayon din sa research. O ito po, hindi ko na po tinignan sa internet ang mga lunas nito, pero ako po ay nagbase na lamang sa experiences ng mga uminom nito, mga testimonies, personal kong kilala. At saka ang ilan dito, katulad din ng paragis, ito ay nasubukan ko na nung para ako may trangkaso, masakit ang katawan, ininom ko po ito, nasubukan ko na po na mabisa po siya. At ito naman, ganun din, pag parang kang may trangkaso, pwede rin ito. Hindi lang sa mayroong bukol sa ating katawan, kundi pag mayroong kang nakaramdam parang trangkaso, ang sampalukan, nasubukan ko na rin. Ito naman po ang pakpaklawin. Nung ako mayroon pong nagkaroon ng UTI, urinary tract infection, ay ininom ko rin po ito, nakatulong din po sa akin. At ang tawa-tawa, ganun din. Pag may UTI ka, nakakatulong din po ito. Inumin lang po ito. Maiibsan po ang naramdaman po natin. At siyempre, yung tanglad. So, bukod dito, ang dami po ng gamit nito. Pagka kayo ay luto ng ginataan, maganda rin po itong panghalo. Masarap din panghalo. Ginataang kalabasa, mga ganon sa probinsya. At pagka tinulang manok, ang daming gamit po ng tanglad. So, kaya
Ito lamang po ang maisishare ko sa inyo, ang mga halamang nakapagbibigay lunas na nasa paligid lamang, lalo na kung tayo po o kayo po ay nakatira sa probinsya. Baka meron kayong mga tanim na ganito, hindi nyo alam na ito pala ang mga ito ay nakakatulong. So katulad noon, nung malaman ko ang tawa-tawa ay nakakatulong, hindi ko na binubunot yung mga tumutubo sa aming paligid. At ganun din ang paragis. So siyempre pag sobra na ang paragis sa paligid, binubunot ko na rin. Pero pagka ilan-ilan lang, hindi ko na binubunot sapagkat alam ko na ito ay malaking na itutulong. Hindi lang sa aming pamilya, maging sa mga kapatiran, sa mga kaibigan na nalaman namin nagkakaroon o mayroong mga ganong karamdaman, nire-recommenda po namin yung mga halamang nakapagbibigay lunas sa kanilang karamdaman. So, sa muli, sana ay nakapagbigay ako ng kunting kaalaman sa mga, at ito ay simpleng kaalaman lamang na maaring meron kayo sa inyong mga paligid na pwede nyong inumin pag mayroon kayong mga karamdaman. Kaya magkita-kita muli tayo sa susunod na video. Maraming salamat.